Masayang araw po mga ka-PL. May magandang kaganapan pala sa loob ng Senado mga kababayan, kani-kanina lang. O sa mga hindi pa nakakaalam, panoorin po natin itong video mga kababayan na nag-walk out po ang mga taga-minority bloc mga kababayan dahil po sa motion ni Senator Rodante Marcoleta mga kababayan na payagan ang sinumang senador, sinumang senador, mapa-minority bloc ka man o mapa-majority bloc ka man, na dumalo po mga kababayan sa pamamagitan ng virtual o teleconference. Dumalo sa sa tawag nito, sa gagawing impeachment yata ni BP Inday Sara ito mga kababayan kung daw nagkakamali. Kasi nga, di ba si Senator Ronald Bato de la Rosa maaaring hindi makakadalo po sa impeachment kay BP Inday Sara dahil nagpakalayo-layo po muna. Mahirap nga naman baka mamaya damputin siya at yan ang pinakaayaw niyang mangyari kasi nga baka dalhin sila sa ICC. O eto po ang balita mga kababayan bago po ang video. Basahin ko lang po ito para mas malinaw pa po sa ating lahat. Minority senators nag-walk out sa sesyon mga kababayan. Ayan nabilaukan pa tuloy ako. Nag-walk out ang ilang senador habang pinag-uusapan ng mga pagbabago sa rules. Pagbabago nga pagbabago. May babaguhin sa rules ng Senado ngayong Martes, Mayo 26 mga kababayan. Pag sinabing pagbabago ng rules, matik na yan na yung ayaw nila na bawal bumoto mga kababayan o bawal dumalo o sa tawag nito sa session ng Zoom, teleconference o virtual mga kababayan ay mahigpit po nilang inaayawan, tinututulan, pero dito po sa majority okay lang. Galit na galit sila. Siyempre, boto po yan para sa impeachment mga kababayan ito pa, huli. Pumalag naman ang minority bloc at kinwestiyon kung bakit umano minamadali ang pagsusulong nito. Eto na ang video. Panoorin na po natin. Discuss after the motion whether we should take it out. We take offense that bibigyan niya ng ganyang kulay. Sir, bakit po nag-walk out, sir? Sir, Pinipolo na tayo Pinagpipilitan nila, naisip-isip siguro nila dahil lumabas sa media na ilalabas na warrant of arrest para makaboto yung mga yun na makukulong. guys, give way. Guys, give way. Makaboto Guys, give way. kung nakakulong man sila. Give way, please. Common sense, hindi naman tayo tanga, journalist tayo, di ba? Common sense. Give way, guys. Give way, please. BS. Give way. Kung ano mga rules Sir, pa. sir, give way. Pa tayo. Hindi tayo lukuhin. Yes, wala pa gamitin mo, wala pa mag-gamitin mo. No, because you will not be part of this. It's a travesty of our rules, of the Senate rules. Hindi kami papayag sa mga kalokohan. Naloko tayo. Hindi sila pwedeng magboto. Hindi sila pwedeng magbasa ng motion. Guys, senators. Violation of the rules. Excuse me, excuse me. What's the excuse me. Common sense daw mga kababayan. Journalist daw siya. Hindi naman daw siya tanga. Doon pa lang maling-mali na Kita nyo una common sense. Ang sabi dito sa balita mga kababayan, habang pinag-uusapan ang mga pagbabago sa rules ng Senado, maaaring may mga pagbabago kung ano man yung ruling na pinatutupad nila dyan, may pagbabago. Isa na po dito mga kababayan ang motion ni Senator Rodante Marcoleta.
na lahat ng Senado pwedeng bumoto sa pamamagitan ng virtual o teleconference, ayan, o Zoom. O ngayon, isa pa sa sinabi niya, no? Hindi naman daw siya tanga, journalist daw siya, mga kababayan. E di, parang ikaw yung tanga na journalist. Sino ang nagbago ng rules? Ang Senate President, maaari, di ba? Mga kababayan. Ano po ang Senate President? Abogado. O, siya po may sabi, journalist daw siya. Versus naman, abogado. Ito lang yung journalist. Oh. Di ba? Di ba, mga kababayan? Oh, pinagmalakan, journalist. Oh. Abogado nga yun eh. Lawyer nga yun eh. Oh. Doon pa lang, wala ka na eh. Common sense. O, ulitin ko yung common sense. Mga kababayan, pagbabago sa rules. Pinag-uusapan po ang pagbabago sa rules. Okay? Common sense. Na yung ayaw nila, maaari pong maipatupad sa pamumuno ni ni Alan Peter Cayetano. Yun po ang masakit sa kanila eh. Kaya po, pumalag sila kasi isip-isip nila talagang mamadaliin nila ito. Parang ganun ba? Bago makulong itong apat sa kanila, kailangan matapos na ito. Kaya huwag tayong pumayag na ganun ang mangyayari. Ayan, mga kababayan, parang yung gawain ho nila na bendalo, na back to you po sila. Bendalo. O ngayon, sige, bend natin ang law dito sa Senado. Baguhin natin ang mga rules. O de, na back to you ang mga buang. Ay, nako nga naman. O de, ganun talaga ang buhay. Dumaan na sa inyo yan eh. Wag na kayong tawag nito. Pati ba naman hindi na ninyo panahon? Gusto nyo pang hawakan? 'Di ba? Masyado ng diktador ito, mga ito. Nagsisimula na po ang diktahan sa Senado. Hindi pwede. Kahit minority lang kami pa rin masusunod. Ganon. Parang mga tanga lang, nagkudita pa kayo. Di ba, mga kababayan? O di na baktiyo sila, kinarma kaagad sila. O katulad po, nito isa pang balita na ihahatid ko po sa inyo, dadagdag ko na lamang po ito, mga kababayan. Itong tungkol po sa, lagapak na naman si Junior. Lumagapak na nga nung nakaraang taon. Lagapak na naman ngayon si Junior sa survey, mga kababayan, sa net satisfaction. Net satisfaction. O, kung satisfied pa ba sa'yo ang mga tao? Kung satisfied pa ba sa pamumuno mo? Ito ho, mga kababayan, nang malaman po ninyo kung gaano po kalagapak si Junior, ang sabi, net satisfaction of President Ferdinand Marcos, Junior, falls from negative, dito pa lang, negative na, negative 3, in November 2025, mga kababayan, to, ito lumala, okay, negative 15 in March 2026, mga kababayan, magkasunod. Kung noong Nobyembre, negative 3 lang siya. Ngayon, negative 50 na po siya. Oy, congratulations, Mr. President, tumataas Nagdilang anghel ako. Sinabi ko yan, mga kababayan, nung nakaraang vlog ko nito, tungkol doon sa negative 3, sabi ko nga noon mga negative 5 lang nga yung nabanggit ko noon, mga kababayan O kaya magdoble, sabi ko, mag-6. Aba, lumala pa, naging 15.
Patay tayo dyan. The Social Weather Survey on March 24 to 31, mga kababayan. 2026 found 33% of adult Filipinos satisfied. Ilan daw po? 33%. Okay. 18% undecided and ay, nakong taas. Taas po, sumobra talaga. And 49% dissatisfied, mga kababayan, with the performance of President Junior Bangag. Ayan, mga kababayan. Ito uulit ako. Baka magdilang anghel na naman ako. Sa susunod po na quarter, every quarter ho kasi yan survey. Sa susunod po na quarter, mga kababayan, na survey na naman ng social weather stations ho. Itong 15. Sige, gawin na natin 20 lang 20 o di kaya pinakamataas na 25, negative 25. Tandaan nyo yan. Ito, matutupad mangyayari na naman to. Nakikita ko na kasi. Habang tumatagal, lalo siya nasisira tulad dito ngayon No, di ba? Hindi niya maayos-ayos. Yung mga mambabatas nagkakagulo na. Upper house and lower, mga kababayan. Di ba? Kamara at Senado. Isa yan Sumasalamin sa pamumuno niya yan, mga kababayan. Kasi kung wala siyang itinatago at maghahanap ng taong kanyang uutusan para ilihim, itago lahat ang mga gusto niyang itago, abay hindi po ganyan magbabangayan. Ibig sabihin kung malinis siya na presidente, wala siyang dapat ikatago, wala siyang dapat itago, di ba? Meron ho Nariyan, nakakalat pa kayong mga makakasama niya Nasa Kamara, nasa Senado, mga bata nila. Di po ba? Yan ang mga dubedepensa sa kanila O kaya ayan, naglalaban ang mabuti at masama, mga kababayan. Kawawang Pilipinas. Pero sige lang, at least, nag-umento po Mr. President. Nag-umento po ang mga taong hindi na po masaya sa pamumuno mo. Ano pang hinihintay niyo, sir? Pwede na po kayong meron kayong matinong pag-iisip. Meron kayong delikadesa, marunong kayong mahiya. Kayo na po ang bahala. Di po ba, mga kababayan? Nasa inyo na po kung ano dapat ninyong gawin. Pwede kayong humingi ng tawad sa amin. Pasensya na, mga kababayan ko. Ito lang ang kinaya ko. Kung yan lang ang maibibigay ko sa inyo, wala, sige, mamaluktot muna kayo. Di ba, mga mamaluktot? Hindi tayo masagana masagana kami, masagana kayo. O paano kami bubuhayin? O di ba? Di kailangan maghirap kayo para kumayod kayo ng kumayod, buhay na buhay kami. Ganun ba, mga kababayan? Di po ba? Saan ba nagagaling po yung mga nawawalang pera? Di bagay mula po sa mga taxpayer, mula po sa atin? Di po ba, mga kababayan? Nasaan yung pera? Aba, nasa maleta na. Sino-sino yung tumanggap ng maleta? Aba, nasa listahan na. Di ba? Ganito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.